So, i-show ko muna yung video about yung sa urinary system natin. Nakita niyo yung screen? Hi, Say. Hi. After the body has taken the food components that it needs, waste products are left behind in the bowel and in the blood. The average adult has about 4.5 to 5.5 liters of blood inside their body. Blood is carried into the kidneys by the renal artery. The healthy kidney constantly cleaning about half a cup of blood every minute and getting rid of waste material, toxins, and excess water in the bloodstream. In the kidney, there are millions of tiny blood filters called nephrons. Nephrons are so small, you can see them only with a high-powered microscope. Each nephron is made up of a very small filter called a glomerulus, which is attached to a tubule. As blood passes through the nephron, fluid and waste products are filtered out into the ureters. The ureters are narrow tubes that carry urine from the kidneys to the bladder. Muscles in the ureter walls continually tighten and relax, forcing urine downward, away from the kidneys, not allowing them to back up or stand still. The urine then enters the bladder. The bladder is about the size and shape of a pear when empty. The bladder's walls relax and expand to store urine, allowing urination to be controlled. The normal capacity of the bladder is 400 to 600 milliliters. The bladder has a direct line of communication with the brain. It is full of receptors. An invisible fill line that tells your brain how full your bladder is. When your bladder is full, the nerves alert the person that it is time to urinate. Then the brain signals the bladder muscles to tighten, which squeezes urine out of the bladder. At the same time, the brain signals the sphincter muscles to relax, to let urine exit the bladder through the urethra. Urine is about 95% water and 5% waste products, including urea, creatine, ammonia, and uric acid. So, yung mga nagda-dialysis, yun yung sira na yung kidney nila, hindi na ma-excrete ng kidney yung mga waste products. Yung sinabi kanina yung urea, creatinine, yan. So, need na nila ng tagalinis ng dugo. So, mamaya meron ding video tayo about sa yung dialysis. The next. Ay. So, after sa mga sakit ng Raynaud, wala na tayong ibang video na kulang, no? Urinary, okay na to. Next.
Wait lang. Ang laki. So, symptoms frequently found in elderly people and characteristics of disease. So, mostly sa mga patients natin, yung mga symptoms na nag-occur or nakikita natin sa mga elderly people is yung dehydration, fever, constipation, edema or swelling, insomnia, diffuse syndrome, and pressure ulcers or bed sores. So characteristics of the diseases of elderly people. So each person suffers from a number of diseases. So depende yan sa patient. So meron isang patient, ganito yung mga sakit niya. Yan, yung iba naman, konti lang yung sakit niya. Depende talaga yan sa lifestyle. Individual differences are extensive with regard to symptoms. Age people are vulnerable to diseases that tend to become chronic. Symptoms are not very visible at the typicality of symptoms. Next, si Ma'am Jeremy, yun di kadasay, yung dehydration. Hanggang dito sa baba. Dehydration. Dehydration refers to a state where there is a lower than normal amount of fluid in the body. A constant amount of fluid is maintained in the body, but dehydration occurs when the balance between intake and excretion is lost. Causes: diarrhea, vomiting, fever, perspiration, decrease in fluid intake, etc. Symptoms: dry lips, oral cavity, and skin. Decreased urinary frequency and urine volume, lower blood pressure, higher pulse rate, higher body temperature, etc. Points of nursing care: hydrate the user, control the room temperature, have the user take fluids before and after a bath and while exercising. Serious dehydration may lead to death. Have the user visit a medical facility. Ay. Yung ganitong topic natin, guys, dapat i-remember nyo talaga yung causes niya, yung symptoms, and yung points of nursing care kasi hindi nyo lang to magagamit during the exam, magagamit nyo din to pag ando na kayo sa Japan. So, para hindi ma-stress sa inyo yung mga Hapon at para maano nila na, uy, magaling pala tong ano na to, yung itong shukuin na to. So, dapat malaman nyo na you should learn this by heart talaga. So, yung causes ng dehydration, yung iba is diarrhea. So, di ba, pag nagda-diarrhea tayo or nag-LBM tayo, yung lumalabas na poops natin is hindi solid. So, more on liquid yung lumalabas. So, nakakukos talaga siya ng dehydration. Kaya need natin na mag-supply or mag-rehydrate. So, uminom tayo ng maraming tubig or yung Orisol para ma-replace yung nawalang tubig sa katawan natin. Same din sa vomiting kasi pag sumusuka tayo, 'di ba, may kasama naman yung tubig or liquid, parang liquid form naman yung suka. Fever kasi 'di ba, napansin nyo parang pag nilagnat kayo, yung iba is grabing pawis yung lumalabas. Then perspiration, yun din yun, nagsisweat ka or nagpapawis. Decrease in fluid intake, yung ibang rheoscia is or yung ibang patient is hindi sila umiinom ng fluids. So, yung symptoms niya is, yun, magdadry yung lips nila, nagka-crack yung lips nila. Yung iba din, yung tongue nila is, puti na yung tongue nila, nagdadry din yung tongue nila. Yung skin nila, yung balat nila is dry din. Then, yung urine, yung ihi nila is, konti din yung ihi nila. Then, yung BP nila is, mababa talaga yung BP nila. Pero yung pulse rate nila is mataas kasi nagko-compensate kasi yun pag walang tubig parang nagpo-push ng maigi yung heart natin ba na mag-pump ng blood. So it's not good pag ganun kasi napapagod din yung heart natin. Then higher body temperature kasi yun nga parang siya yung anong tawag doon? Parang reaction siya ng body natin ba? Kapag nagde-dehydrate ka, kulang ka ng tubig so mainit yung body mo. So, dapat talaga uminom ka ng tubig para bumaba yung body temperature mo. So, yung dapat mong gawin as a caregiver, so hydrate the user. So, painumin mo siya ng tubig or mostly sa Japan, yung iniinom nila is yung kocha or mugicha, yung mga kocha nila ba na color brown. So, yun yung ano nila, parang tubig nila doon. Then, control the room temperature. So, kung summer,
So dapat para hindi pawisin yung patient ninyo, so i-on nyo yung aircon. Then if malamig naman yung aircon or malamig naman yung room, i-lower nyo din yung temperature kasi magko-close kasi yung pores kapag malamig yung room or winter ba or grabe yung pag-on nyo ng aircon. So nagko-close kasi yung pores natin sa body. And then lalabas yung liquid sa ihi natin. So na try niyo ba yun na parang air condition yung room tapos ihi kayo ng ihi. So yun nakakos din yun ng dehydration. Then have the user take fluids before and after a bath and while exercising. So 'di ba sa Japan common sa kanila na mag-oforo after maligo, 'di ba yung oforo is grabing init yun. So lalabas talaga yung pawis and then yung pag-exercise din lalabas yung pawis. So yun na-dehydrate ka din. So serious dehydration may lead to death. So yun, if kulang ka talaga ng tubig sa katawan mo, nawawala din kasi yung mga electrolytes na useful para sa body natin, especially sa muscles natin. So yun, nagiging yung iba nahihimatay or yung iba is sa hospital and yung iba pag hindi talaga naagapan is namamatay. So same sa mga bata, 'di ba? Yung mga bata is if nag LBM ng ilang times in a day, so kawawa talaga yung mga bata. So dapat talaga is pag hindi sila umiinom ng tubig or hindi mo talaga sila mapainom ng gatas, need nyo talaga sila ipapunta na talaga sa hospital para maano na sila ng IV fluids, yung parang dextrose ba? Kasi yun na lang yung chance para magka-supply or ma-rehydrate yung katawan ng patient or ng bata or kahit na nung matanda. And if maano kasi yung ano ninyo, parang ma-lost kasi yung mga electrolytes niyo sa katawan, like for example, yung potassium, yun kasi yung isang electrolyte na very useful sa pag-pump ng heart natin kasi yung potassium siya yung tumutulong para maka-pump yung heart natin ng blood. So if wala na tayong potassium sa heart natin or wala na tayong potassium supply, so nagiging weak na yung heart natin and may lead to pagkamatay din. So yung sa mga anong tawag doon? Lethal injection ba yun? So yung I think oo nga. Wait lang ha. Oo nga. Yung lethal injection, yung ano niyan, yung anong tawag doon? Yung nilalagay diyan na parang gamot. Gamot is yung potassium yan siya na pure potassium, yung KCl. So, yung sa binibigay naman na potassium sa hospital is ano siya, hindi siya pure na potassium. Meron siyang parang minimix yata yan sa nakalimutan ko kung anong imimix yan para hindi siya nakakamatay. Pero yung sa lethal injection, yun yung ginagamit 'di ba para mamatay yung parang yung tao na ininjectionan nun kasi pure kasi siya na potassium. Pag nilagay siya or pag nalagay na siya sa body natin yung pure potassium, bibilis yung tibok ng puso natin. So pag mabilis na yung tibok naman ng puso natin, so magko-cause din siya ng parang na-stress yung heart natin ba. So yun, mamamatay din yung patient, so ay yung tao. Kaya yun yung ginagamit nila sa lethal injection. Then sa fluid balance naman, maintenance of balance between fluid intake and excretion by orally taking food and drinks will lead to the maintenance of healthy life. So, pag nandito pa kayo sa Philippines and then nakatry kayo na mag-LBM or vomiting, pwede nyong i-try yung Ersiflora. So, yan lang din kasing ginagamit namin para ma-okay yung tiyan natin ba yung meron kasi yung lactobacillus. So, siya yung nagpa-fight ng mga germs or bacteria sa tiyan natin para hindi na tayo hindi na tayo magsusuka or hindi na tayo magpo-poops ng or mag-LBM. Then sa naman para ma-rehydrate kayo, much better if hindi lang pure water yung inumin nyo, much better if merong yung mga electrolytes like sa Gatorade or sa Japan, meron silang Pocari Sweat. So yun yung pinapainom nila yung Pocari Sweat. The next, fever, si Ma'am Cass. Yun, di ko say. Fever. When you have fever, your body temperature is higher than normal.
The hypothalamus of the cerebrum controls the body temperature, causes infectious diseases, inflammation, dehydration, etc. Symptoms: high fever, flash face, lack of energy, lack of appetite, etc. Points of nursing care: hydrate the user, take the body temperature. Sometimes the symptoms of fever are not apparent in elderly people, and observe if there are any other symptoms. Ay. So sa fever, ito, common naman sa atin tong fever, no? So yung hypothalamus, yung part ng brain natin sa cerebrum, siya yung nagko-control ng body temperature. So yung ang nagko-cause ng fever natin is yung mga, if ever na merong nahawa kayo sa ibang patient ng mga infectious disease. So yung action ng body natin is parang nagfi-fever yung body natin para ma-fight yung infectious disease na nakapasok sa katawan natin. Nag-activate yung immune system natin. Then, inflammation and dehydration. So, symptoms niya, high fever, flash face. So, if nakita niyo yung patient niyo na pulang-pula na yung mukha niya, or wala siyang gana, wala siyang gana kumain, or wala din siyang energy. So, pag anong tawag doon? Pag i-touch mo yung patient, pag touch mo sa patient is mainit siya. So, yun. Pwede mo na siyang kunan ng temperature. So, kumuha ka ng thermometer, then i-check mo yung temperature ng patient. Then, pag check mo, meron talaga siyang fever. So, yun, i-hydrate mo siya, painumin mo siya ng tubig or yung otcha, yung same sa Japan. Then, if the symptoms are hindi pa rin siya, if yung symptoms niya or hindi pa rin bumaba yung lagnat niya, so, pwede mong i-inform yung nurse. Then, same sa amin sa Japan, meron kaming parang kori-makura yung tawag, parang ice pillow. So, yung ice pillow na yun, para siyang nakalagay sa, para siyang leather or something, na transparent. Then, andun lang yung nakalagay sa freezer. So, kumukuha lang kami dun sa freezer ng ice pillow, then ibalot namin ng parang bimpo or mga ganito, towel, para hindi naman masyadong malamig. Tapos, pinapahiga namin yung patient sa ice pillow. So, parang nilagay namin dito sa, nila ba? Sa likod ng leeg nila. Then, after ilang hours, if pag-check ulit sa temperature ng patient, hindi pa rin siya bumababa. So, yun, binibigyan na ng patient yan ng, ang tawag doon? Binibigyan na ng nurse pala yung patient ng gamot. So, if ever na hindi pa rin sila ma-okay, wait lang. If ever na hindi pa rin ma-okay yung patient natin, so yun, dinadala na sila sa hospital for further check-up. The next, constipation. Sige, si Ma'am Girly. Yun, pwede ka na makabasa, Ma'am Girly? Constipation is a state in which the pieces remain in the large intestine for a long time. Usually, the food taken will be excreted as ano yun, ma'am? As peace in about 24 to 72 hours. Causes reduced function of the intestine, loss of muscle strength, suppression of the urge to defecate, etc. Yes, defecate. Lack of appetite, symptoms: lack of appetite, stomach ache, nausea, etc. Points of nursing care: have the user take dietary fibers and engage in moderate exercise. Have the user make it a habit to sit on the toilet seat after each meal. Massage the abdomen with the strokes that follow the path of the large intestine. Hi. Okay na po yun? Oo, meron pang massage. Okay na. Thank you. Okay po. So, ito naman sa constipation, yan yung nangyayari if yung patient natin is hindi sila masyadong gumagalaw. Like, for example, nakahiga lang sila, bedridden yung patient natin.
hindi na kasi nag-move yung large intestine. Then if matanda na din yung patient is yun yung sinabi ko kanina, slow na yung movement ng intestines natin. Na-reduce na yung functions ng intestines, kaya mabagal na rin yung ano natin, yung pagdaloy ng yung poops, 'di ba? And then if ma-stay siya ng matagal sa large intestine natin, 'di ba? Sinabi ko kanina na yung large intestine is inaabsorb niya yung mga nutrients na hindi na-absorb ng small intestine, and ina-absorb din niya yung water. So the more na magsa-stay longer yung feces natin sa large intestine, the more na kinukuha niyo yung tubig. So parang sinisip-sip niya yung tubig sa ano ba? Yung sa kanina na chyme ba yun, or yung parang pagkain na nadurog na. So yun, the more niya kukunin yung tubig. So the more na hindi lalabas yung poops natin. So kaya kailangan talaga natin na i-massage yung anong tawag doon? Yung tiyan ng patient. So kami before, if meron kaming patient na nag-constipate ilang days na hindi pa rin nakapoop, so yun, pinapapunta namin sila sa toire. Then yung toire namin is para siyang higaan ba na toire. So elevated siya, then may bowl doon na yung flat lang na bowl. So doon pinapahiga namin yung patient doon. Then minamassage namin yung tiyan ng patient. So kagaya nitong nasa picture, minamassage namin siya pinano. So 'di ba alam niyo yung no na letter sa Japanese? So pag ganun siya, pinano. So doon i-massage namin, so para yung intestine natin is para gumalaw yung intestine ng patient. Then dapat din painumin siya or bigyan siya ng foods na rich in fibers, like for example yung saging or papaya or mga yogurts. Then mag-exercise din yung patient. Then if yung patient is bedridden, yung meron kaming patient before na nilalagyan siya ng parang hindi ko alam, parang siyang machine na nilalagay sa tiyan, tapos para siyang nag-uugokimas ba, gumagalaw siya para gumalaw din yung tiyan ng patient. Then dapat din if yung patient is yun na suspectsa niyo na nag-constipate na siya, so every after meal pupuntahin niyo siya sa CR para mag-poops. And then yun, mas painumin niyo siya ng mga tubig or otsa. The next, edema. Ma'am Kath. Edema, swelling. Edema refers to a buildup of excess fluid in the body due to the reduced functions of internal organs and loss of muscle strength. Causes: reduced strength of lower limb muscles, reduced functions of the heart and kidney, undernutrition in elderly people, prolonged maintenance of a sitting position, etc. Symptoms: weight gain, etc. Points of nursing care: observe the region and degree of edema. A person with paralysis tends to have edema on the affected side. Have the user engage in moderate exercise, provide leg elevation. If the user has a disease causing the edema, have her receive medical treatment. So ito namang edema, ito yung mga napapansin if meron kayong patient or baka meron kayong or nakatry na kayo before na mag-edema. Ito yung parang pag i-touch mo yung or ipin mo yung skin mo na hindi siya bumabalik sa dati. Like for example, ito bumabalik naman siya. Yung edema is hindi siya bumabalik, nakabaon pa rin yung parang finger ninyo dito, or mostly sa legs kasi yan yung edema. So fluid build up yan sa parts ng lower body mo. So yung iba niyan is meron sila, hindi na sila yung iba bedridden na, so hindi na nila na-exercise yung legs nila. Then meron silang problema sa heart nila and sa kidney. Then malnourished din yung patient, and prolonged maintenance of a sitting position or parang nakahiga or nakaupo. So symptoms then is weight gain. So pag napansin niyo yung patient niyo biglang yung body weight niya is
biglang tumaas yung body weight niya. So, yun, magsuspect na kayo na baka meron siyang edema. So, i-check nyo yung ano yung gagawin nyo. So, dapat i-check nyo yung region and degree of edema, if grabe ba yung edema niya. And yung patient na may paralyzed side, so yun yung may yan yung prone sa edema. Kasi hindi niya kasi nagagalaw yung paralyzed side niya. Then have the user engage in moderate exercise. So dapat ipa-exercise mo yung patient, then provide leg elevation. So pwede nyo lagyan ng unan, or if yung bed ng patient is pwede siya ma-elevate, so yun, i-elevate mo yung sa lower part ng bed. Then if the user has a disease causing the edema, have her receive medical treatment. So ipa-check nyo siya kaagad sa doktor. For example, if nag-cause ng edema niya is kidney, or sa problema niya sa kidney or sa heart, so ipa-check nyo kaagad sa sa hospital. Then next, si Ma'am Joy. Pruritus itching. Pruritus is a state of having itchy skin, causes dry skin due to aging, changes in temperature and humidity, types of clothes, etc. Symptoms: flare, rash, frustration, etc. Points of nursing care: moisturize the skin of the user, be careful not to damage the skin, and see that she does not develop insomnia, as there is a possibility of infection. Cooperate with medical staff. Hi. So pagbasa nito is pruritus or itching. So ito yung parang nangangati yung patient nyo sa katawan. Hindi nyo alam kung saan yung takin niya, ganyan. So dry skin due to aging. So minsan sa mga, diba, sinabi ko kanina, if nag-prone sa dehydration yung patient. So if dehydrated yung patient, may tendency na nag-dry skin yung patient. Then baka din sa temperature and humidity, or for example, if winter, sobrang lamig, no? So hindi tayo pinagpapawisan, so nagda-dry din yung skin natin. Then symptoms niya, flare or namumula siya, then rash, frustration, so merong mga butso-butso yung tawag sa mga rash. Then frustration is parang naiinis na yung patient kasi ang makati talaga yung pruritus. So points of nursing care: moisturize the skin of the user. So dapat every after ligo, ilagyan natin ng moisturizer yung skin ng patient, or kayo din, need nyo din maggamit ng moisturizer or lotion, lalo na if winter time. Then be careful din na hindi ma-damage yung skin ng patient, and nakaka-cause din siya ng insomnia kasi palagi na lang kinakamot ng patient basta hindi na siya nakakatulog. So yung iba din is if allergy lang siya, binibigyan sila ng antihistamine. Then next, insomnia. Si Ma'am Joy to last, no? Si Ma'am Joy tong last. Wait. Yes, okay. Si Ma'am Girly. Insomnia is a state in which the person experiences lack of satisfaction of having slept well, difficulties in falling asleep, in mid-sleep awakening which causes sleep insufficiency, causes changes in sleep content, etc. Symptoms: frustration, fatigue, malaise, etc. Points Body of malay, pwede nursing malay. care. Points of nursing care: control the circadian rhythm. Have the user get sunlight when he or she wakes up. Have her engage in module exercise. Have her avoid taking a long nap during daytime hours. Keep the room environment well organized. If the user is having difficulties in daily living, cooperate with the medical staff. Hi. So sa insomnia naman, yun yung hindi nakakatulog ng maigi yung patient natin, no? Kasi yun, yung kanina, baka meron siyang pruritus or palagi siyang anong tawag din? Nagkakamot
So, hindi siya Ganyan makatulog. lang yung aking patient. So, anong nilalagay niyo sa kanya, ma'am? Nilalagyan niyo ba siya ng moisturizer? Opo. So, much better talaga. Meron ding mga moisturizer na meron na siyang gamot na parang anong tawag doon? Parang meron na siyang gamot ba na para hindi na Parang sumasakit lahat yung nga ma'am skin? na tinetake na itong inaaral natin, lahat sa kanya meron. Lahat ng sakit meron. Common, common talaga to. Basta, anong age ng mo, ma'am, patient? Ma'am, 91. Pero malakas pa. Ayan. Malakas pa po. Wow. Sana all. Malakas pa ang panrinig, malakas pa ang mata. So, yun, Assistive yun, yan, no? Oo, assistive. oh. So, yun lang yung hindi lahat ng matatanda is same talaga sila ng situation. So, yung iba, merong, yung malabo na yung mata, yung iba din, nakakabasa pa kahit maliliit na letra. So, depende talaga yan. So, pag nandun na kasi kayo sa Japan, makita nyo yan, ma-experience nyo yan sa lahat ng mga patient. Then doon, yun, sa insomnia, so, marami ding patient na nagkaka-insomnia dahil yung sa wiwi nila, paragi silang nagigising ng madaling araw kasi naiihi sila, ganyan. So, dapat ang gawin lang natin is control the circadian rhythm. So, if yung patient natin is, for example, maaga siyang nagising, so dapat sa hapon, hindi dapat natin siya patulugin ng mahaba. So, dapat mga 1 hour lang or 2 hours lang yung nap niya para makatulog siya ng maaga pa rin sa gabi. And then, dapat din siya mag-exercise. Meron siyang nag-moderate exercise yung patient natin para maaga siyang makatulog sa gabi. And if meron namang sunlight, so much better if palabasin natin yung patient, i-expose natin siya sa sunlight. So much better if hindi masyadong mainit na yung kailangan mga early. So if 6 a.m. yung sunrise, so yun, much better if ma-expose sila sa sun. Then, dapat din yung room niya is hindi magulo kasi nakakakos din yan yung insomnia kasi parang ang gulo din ng isip niya. Parang marami siyang iniisip ba. So, if the user is having difficulties in daily living, cooperate with the medical staff. So, if ginawa mo na yung lahat ng makakaya mo, hindi pa rin siya nakakatulog ng maayos. So, need na talaga yan ng medicine. So, need mo mag-collaborate sa nurse and sa doctor. So, yung iba niyan, binibigyan sila ng pampatulog or sleeping pills. The next, hypertension, Ma'am Ka. Ay, si Ma'am Kas ba yung last, no? Si Ma'am Joy na, Ma'am Joy. Insay blood ang Hi, Blurred. insay, ang mga words, Wait lang. Ay, basin hinay sa imong net. mga basit. Zero. Kana, Blurred yapon? Okay. Okay na niya siya. Sige. Hypertension. Nag-blurred na po signal nila ako. Ay, sige, ano na lang, si Ma'am Girly na lang magbasa. Ay, okay na siya. Okay na? Nabalik na? Okay na sige. siya. Sige, go. Hypertension. Hypertension is when blood pressure is too high, causes heart disease, kidney disease, changes in blood vessels associated with aging, diet, exercise, and other lifestyle factors. Symptoms: headache, palpitation, etc. Points of nursing care: help improve the lifestyle, encourage the user to be careful not to overeat, not to take too much salt, and to engage in moderate exercise. The methods of treatment include diet therapy, exercise therapy, and drug therapy. Prolonged hypertension will cause arteriosclerosis, which in turn will cause cerebrovascular and heart diseases. Ay, so alam naman natin kung ano yung hypertension, no? Ito yung abnormal na yung blood pressure niya. So masyadong mataas na yung blood pressure niya. So malalaman lang natin if high blood yung tao if magkuha ng ano yung tawag?
yung gamit yung BP ba? So BP apparatus, so magkuha kayo ng blood pressure ng patient. So ang cause niyan is if for example, merong heart disease yung patient or merong sakit sa kidney or yung changes in blood vessels if patanda na yung patient, then yung sa diet nga if high cholesterol yung diet niya, so prone talaga na sisikip yung dadaanan ng dugo natin kaya nagkukos siya ng high blood pressure. So makikita nyo din mamaya sa video about dito sa cholesterol. So yung symptoms niya is headache and palpitation. So yung dapat gawin natin is improve natin yung lifestyle ng patient. So dapat ma-exercise pa rin siya. Then huwag masyadong kumain ng marami lalo na mga fatty foods and salty foods. Then yung drug therapy din is ito na yung need na nila uminom ng maintenance. Then prolonged hypertension will cause arteriosclerosis. So ito yung mga bumabara na yung may bumabara na sa daanan ng dugo natin ng mga cholesterol, ganyan. So if barado na yung daanan ng dugo, nagkukos siya ng cerebrovascular and heart disease. So mamaya makikita nyo din or baka later on, makikita nyo yung video about dito sa pagbabara. Sige, so mag-break muna tayo guys kasi baka ma-off na naman tong Zoom natin. Then after ma-okay na tong Zoom, is i-send ko ulit yung ano natin. I-send ko ulit yung